yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Munggaw. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayad. Kaya siya nagsalita, kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin? Hindi namin alam yung nangyayari. Yun yung conviction niya, kaya siya tumayo, kaya siya nagsalita doon. Pinapatunayan niya na ang AFP, yung mga miyembro ng AFP, hindi na alam naman natin merong pero karamihan po siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayad. At sa mga lalabas pa, may mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila na sangkot dito sa malawakang korupsyon talaga. Ang nagagawa namin, kung ikumpara po natin sa sakripisyong ginawa nila, maliit lang po kami. Kaya po suportahan po natin. Ipakita po natin tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong ating mga kasamahan na nagsasalita ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat Colonel John Galang. So sa atin po, ito na siguro yung panahon para i-declare natin yung ating suporta dito sa kaso ni Colonel Odi at doon sa Labinsiam kasama si Sergeant Orly Gutesa. So tayo po, ngayong araw na ito, mananawagan po tayo na magsama-sama tayo sa schedule na ibibigay ni General Romy Pukis para suportahan natin personally itong Labinsiam, lalo na itong latest na 18 na mga dating Marines at saka mga Army na lumabas na. So hindi na-issue kung Marines ba sila or military ba sila, hindi na-issue yun eh. Irrelevant na yun. Ang issue dito, yung personal knowledge nila na nagdala. So bago ko magtapos at magtanong pa kayo, papakilala ko lang na ang United People's Initiative sa pamumuno ng ating founding chairman, Major General Romeo Pukis, nagpapasalamat siya dahil hindi tumitigil on the ground yung ating magigiting na UPI leaders natin, kagaya ni Colonel John Mitran, ang ating Security and Training Officer ng UPI. Si Colonel as General Carlos Kita, siya po yung ating head ng intelligence. Tapos si Colonel John Mitran po, siya po yung ating head ng ating internal affairs. At si Colonel Galang, John Mitran sa amin. Colonel Galang. Si General Attorney Virgil Garcia, ang ating president po at spokesperson ng UPI. At nandito rin po yung head natin ng UPI sa chairman natin sa Luzon, ang magiting natin na vice mayor ng Reyna si Attorney Harold Respicio. At nandito rin si Mark Dilson natin, Beroldo na ating executive secretary. So, Bertoldo. So, hindi po titigil ang UPI sa pagsuporta sa mga lumabas at sa mga lalabas pa. May mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila na sangkot dito sa malawakang korupsyon talaga. Suportahan natin, kagaya na sabi ni Colonel John Galang, huwag yung personality ang itakil natin. Walang pinagkaiba yan doon sa ipinako sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon Diyos, na on the spot nagsisi siya, isinama doon sa kanyang kaharian. So ito'y may kasalanan man sila or wala. Gumagawa sila ng tama ngayon. Kaysa yung mga nasa posisyon na gumagawa ng mali, sinusuportahan natin. Suportahan natin itong 18. Siguro mag-set na tayo ng date sa ngayon para alam ng ating mga kababayan, pwede ba, kayo tatanungin ko dahil kayo ang merong malawak na mga followers, pwede ba sa March 11 lumabas tayo at magsama-sama tayo in support dito sa 18 na latest na lumabas at sa mga lalabas pa? Yeah! Pwede ba yun? Yes! Marines! Marines! Naging Marines. Meron lang akong sasabihin sa inyo sa debate. Pagka meron dalawang nagdidebate, issue for issue, talino for talino. Pag yung isa nawala na ng sasabihin, magiging personal na yan. Takit ka, baka mo nagiging mo, tama ka.
Ano na kayo? Wala na masabi eh. Yan yung Ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Walang depensa, walang masabi na paano nila, hindi nila alam kung paano nila papasinungalingan yung mga revelations eh. So sinasabi na lang, ay naku, pangit yan, makauhiningan yan, kalbo yan. Sinareverse nila. Personal na. Okay? So they get personal and then they send out mga false news. Pinagalitan ng AFP, pinagalitan ng Navy, mga ganito. Bakit pagagalitan na yan? Ano naman ang kasalanan ng mga tao niya? Una-una sinabi nila, hindi naman mga sundalo yan eh. O hindi pala sundalo, ba't ba ako nakikialam? See, so, we have to be, kailangan mapagmasid daw po tayo, yung ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, issue for issue, yun lang po talaga. Kung merong maletang diniliver, pag hinanap ng asawa mo, sabi mo kung nasaan. Di ba? Pero may dagdag pala ako, no? Matungkol doon sa sundalo. Sir, may tanong. Sir, may tanong. Okay. Attorney po. Sir, kumusta naman sir yung pamilya po ni Colonel Munggaw? O kasama namin yung kanyang anak na sumusuporta. Actually, si Colonel Munggaw, nakiusap sa kanyang pamilya. So, kanwento niya sa amin ng last time. Sabi niya, sir, ganito yun eh. Sabi niya, nag-uusap kami mga mason. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na sinasabing ang AFP walang bayad. Walang pumapalag. Walang lumalaban sa kasinungalingan. Sabi niya. So, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi niya, magre-retire na ako. Pero dagdagan ninyo ang konti pang pasensya ninyo dahil i-extend ko pa ang aking subdivision. Yun. So, alam niya yung kanyang gagawin. So, napakiusapan niya ang pamilya niya na ginawain niyo ako dahil yun yung kanya. Alam niya yung magiging na kanyang sasabihin. And for doing that, naging honest lamang naman siya sa kanyang sarili. Naging honest naman siya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Yun siya eh. So, sabi niya, ganito yun eh. When you stand for a reason, be ready to stand alone. Ganun yung, kumbaga parang kay Colonel Munggaw. He's ready for the consequences. Kinausap niya na yung pamilya niya. So, May dagdag ko lang. Tingnan niyo po yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Munggaw. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayad. Kaya siya nagsalita. Kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin? Hindi namin alam yung nangyayari. Yun yung conviction niya. Kaya siya tumayo. Kaya siya nagsalita dun. Pinapatunayan niya na ang AFP, yung mga miyembro ng AFP, hindi naman, alam naman natin merong pero karamihan po, siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayad. Kaya siya tumindig at kaya siya nagsasalita. Dagdagan ko yun, no? Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Colonel Galan. Alam mo, I can predict it. Ako, ipipredict ko na itong magiging judgment ng General Court Martial. Kasi alam ko ang puso ng mga sundalo. Nandun ako. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Yan ang pakiramdam ngayon ng mga active na sundalo. Whether senior yan, general, colonel, major, captain, down to the lieutenant, or enlisted personnel. Ang pakiramdam niyan, talagang serbisyo sa bayan. Kaya yung nakikita natin na yung mga reaction nila ngayon, lalo na sa mga